Sumampa na sa 16 ang death toll ng pinagsamang epekto ng mga bagyong Luis at Maymay. Pinalakas pa ng bagyong Habagat o ng Habagat, hindi bagyo. Ayon kay PNP Public Information Chief Colonel Alan Rayco, ang mga biktimang nasawi ay dulot ng pagkalunod, pagkakuryente. Ang iba naman ay bagsakan ng puno at natabunan ng rock slide at landslide. Itniko, Calabar Zone Police ang nakapagtala ng pinakamaraming bilang ng mga nasawi na nasa 7. Sumusunod naman ang sa Cordillera Police na merong 6. Hanggang kanina madaling araw yata, na-recover na rin yung 2 nawawala doon ho sa pagguho ng lupa dyan po sa Baguio. Kaya kompleto na partner yung listahan ng kanilang mga hinahanap. Doon sa Baguio. Kaya lang partner, ang tanong nga natin dahil isa rin sa mga naging problema yung mga lansangan patungo ng Baguio dyan sa may Cordillera area na nagkaroon ng mga rock slide event. Asa na yung rock netting project ng DPWH na overpriced na nga? Mahal-mahal, di ba? Mahal-mahal, partner. Overpriced yan. Nung magkapatid na Congressman Yap. Bakit ito hindi iniimbestigahan ng Blue Ribbon Committee para gusto nating maniwalang may mga involved na senador? Kasi karugtong yan ng flood control project partner. Dapat namimitigate yung pagguho ng mga bato. Pagguho ng lupa. Kasi nga, umulan at basa. Hindi lang yun. At saka natural occurrences talaga dyan sa mga area na yan, yung mga rock falling events. Naghihintay kami, ha? Baka naman. Sana naman, masila, partner. Artes na tayo ngayon, August 11, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, death toll sa pinagsamang epekto ng bagyong Luis, bagyong Maymay at Habagat. Sumampa na sa 16. Ang PhilHealth President naman at CEO na si Dr. Mercado, tinalagang bagong DOH Secretary, papalitan ni Dr. Beverly Ho. Ba't yan yung mga na-appoint na health secretary sakitin? Nagkataon lang naman daw. Bakit si Secretary Tenerbosa nung mag-resign, di ba? Health reason. Yung ka-appoint naman, wala pang 1 buwan. Si Dr. Pujalte, health reason din. Mag-a-appoint kayo ng Secretary of Health, sakitin. Baka naman partner, age-related na yung pagkakasakit. Sa bagay, hindi pa naman sila, no? Napuyat daw kasi sa pagkakasino. Panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang budget para sa 2027 natanggap na ng Pangulong BBM. Isusumite ngayon sa Kongreso. Benteng bigas mananatili hanggang sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Marcos. Halos 5 pisong rollback sa presyo ng petrolyo o marangkada na. Isang pulis patay matapos naman tangkaing iligtas ang 2 rescue volunteers sa Negros Occidental. Radyo natin nationwide. Kami po ang inyong tagapaghatid balita. Jessica San Diego, Bobadilla. At Angelo Palmones. Sa detalye, nalubog naman sa baha ang ilang bahay at negosyo sa Metro Manila dahil nga sa patuloy na pagbuhos ng ulan dulot ng habagat. Ilang residente napilitan din lumusong sa abot baywang na baha. Meron pa nga mga lugar partner hanggang liig ang nilulusong nila. May mga pamilya namang naghintay sa labas ng kanilang mga binahang bahay nang humupa ng tubig. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot ng mahigit 200 mm ang ulan sa Benguet, habang 50 hanggang 100 mm naman sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Tinatayang halos nasa 100,000 families na ang apektado ng pinalakas na habagat na nagsimulang manalasan noon pang August 3. pinalala ng high tide sa Manila Bay ang naranasang pagbaha sa Parañaque at ilang bahagi ng Metro Manila sa kasagsagan ng habagat nitong weekend. Ayon kay Parañaque Mayor Edwin Olivares, nagsasagawa naman ng dredging at cleanup operation sa mga creek at mga ilog ang lokal na pamahalaan. Pero talagang dahil sa high tide, naging mabilis ang pagtaas ng tubig. Kabilang sa mga nalubog ng husto sa tubig baha nitong weekend, ang Pascal Compound, San Antonio Valley 2 at Dr. Dr. A. Santos Avenue. Nabatid mula sa mga taga Pascal Compound naman, 5 taon na silang nagdurusa sa mga pagbaha tuwing habagat. At nasa linya natin si Ben Estreja mula sa Pag-asa. Benny, good morning. Hello, good morning Sir Angelo, kayo din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, meron pa rin tayong southwest monsoon na nakaka-apekto dito sa Luzon at mataas pa rin ang tsansa ng paminsan-minsang malalakas na ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Asahan din po ang makulimlim na panahon over Metro Manila at sasamahan din ng paminsan-minsang mga light to moderate rains. Gayon din sa Calabar Zone, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan,
Ganyan din sa Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Camarines Norte. Habang ang nagtitirang bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies. So maraming lugar na dito sa may Luzon na mag-improve ang weather at mababawasan ng ulan at sasamahan na lamang ng mga isolated na ulan at thunderstorms, ganyan din for Visayas and Mindanao. Habang yung bagyo, tropical storm with international name na Peilu, patuloy ang paglayo naman sa ating kalupaan at nasa 3,355 kilometers silangan ng Batanes, hindi papasok ng PAR at walang direktang epekto sa ating bansa. Yung muna latest muna dito sa weather forecasting ng Pag-asa, balik po sa inyo. Sir Benny, ang binabanggit kahapon, yung volume ng tubig na bumagsak na past days, equivalent to 1.5 month? Totoo po yan for example, Baguio City, Baguio. La Trinidad, Benguet, and then close to 1.5 months itong Calapan, Oriental Mindoro at saka po Tanawan, Batangas. El Nino ang ating inaasahan. Bakit parang La Nina yata ang dumating? Ang dumating. Bale, yung impacts naman po ng El Nino, mas nararamdaman talaga mas mararamdaman talaga natin towards the dry season. Ito pong last quarter, tapos yung first quarter of next year. So, kapag wala na talagang ulan, mas lalong bawas yung ulan po kapag malakas na yung El Nino. Ano yan? Dahil sa inaasahan nga nating El Nino, kaya mas malalakas itong mga pag-ulan na ating nararanasan? Yung kasing El Nino, mahina pong easterlies. Kapag po may El Nino, mahina yung easterlies o yung hangin na nagbumula sa may silangan. So, as a return, ang mas nagpe-prevail po na hangin ay yung nagmumula po naman sa kanluran, which is the southwest monsoon in this case. Kaya po, Yun yung habagat. yun yung habagat na napaperceive natin na malakas talaga kahit meron po tayong El Nino. Tapos, typhoon season pa tayo ngayon, pinapalakas pa nitong mga dumarating na bagyo. Yes, nasabay pa yung panahon po kung saan maraming pumbagyo and then meron tayong habagat at saka pag mahina yung hangin na nagmumula sa may silangan, mas magte-take over po itong mga hangin na nagmumula naman sa may kanluran. Kaya mas malakas po yung pasok ng hangin sa atin. Hindi naman sa naiinggit tayo, pero mas malakas yung bagyo, mas malakas yung mga pag-ulan sa China, di ba? Mas ang incident po kasi doon, kasi nagkaroon siya ng landfall po doon eh. So, na-enhance yung rainfall doon sa mga areas na kung saan nag-landfall po ang bagyo. So, marami talaga dong mga incidents po ng ulan at saka po pagbaha. Pagbaha. Pero yun dito, itong nararanasan nating pagbaha na past few days, hanggang kailan pa ito? Yung ganitong may mga pag-ulan po tayo, actually parang natapos na tayo dun sa peak eh. At ina-expect na natin na mag-i-ease ng bahagya yung mga pag-ulan natin. Ina-expect natin yan na consistent na paminsan-minsan yung mga pag-ulan po natin hanggang sa weekend. Meron pa naman. Oo. Pero alam mo, Sir Benny, isa sa mga naging obserbasyon nila sa Mindanao, hindi masyado dumami ang kabuti ngayon. Kasi di ba pagkatag-ulan, ano yan eh, kabuti season yan eh. Apo. Pero bakit daw ngayon parang kumonti yung kabuti? Bali sa Mindanao po, in the past days, na-obserbahan natin kakaunti lang talaga yung ulan eh. Tsaka, meron kasing malapit sa Mindanao na parang high pressure area, kaya po, ang shift talaga ng ulan dito po sa may Luzon at saka Western Visayas. Ayun. Para tutulak siya, partner. So hanggang kailan to? Kasi yung mga estudyante, pumapalakpak pag suspendidong klase. Ano, ha? Pero sabi nila, teka muna, may long vacation sa 15 eh. Baka mamaya dun bawiin. So hanggang kailan tong maulan na ito, Sir Benny? Yung maulan na hindi naman ka-suspend actually ngayon na po pero syempre po depende pa rin yan sa local government units yung capacity ng lupa nila kung hindi na ba kayang mag-absorb ng lupa ng ulan para po bahain sila. So hanggang kailan? This weekend? Hanggang this weekend, meron pa rin naman po na ulan na mga light to moderate rains in general. Light to moderate na lang. So, Ayan. basta depende sa lugar ninyo kung sabi nga ni Sir Kabaha, ka-cancel ang ano. Kung downstream po ang inyong lugar at merong ulan sa taas, then delikado pa rin po. Ayan, okay. Sir Benny, maraming salamat. Magandang umaga. Thank you po. Good Thank you. Si Ginoong Benny Estrella ng Pag-asa. Pero yung dito naman sa Metro Manila partner, kaya naman lumubog din ang husto yung dyan sa may EDSA carousel. Di ba? Noon pa natin sinasabi, nung sinisimulan pa lang yung pag-asphalto dyan, ang isa nakalimutan kasi dyan partner, drainage. Walang kanal. Walang drainage, maliliit, hindi binago, hindi ni-rehabilitate yung drainage system. Nakatipid nga ng malaki. Oo. Kaso,
tanong natin, kasama pa ba sa program of work yung drainage? Di ba dapat pag magko-construct sa bahay nga lang, partner? Oo, dapat Naka-drawing lahat yan. May mahaharangan Di ba ang bang bilis? pipes, Di ba may ang mga bilis? ganun. Ang bilis natapos nung yung pag-aaspalto. Ang bilis yung natapos kasi Pinatungan lang lahat eh. hindi naman nila hinukay Yun nga. yung drainage. So ayan. Di ba? Kaya dapat nga maimbestigahan Walang kasi pupuntahan ng tubig. baka nakamura ka nga, magmumura ka naman talaga. Mapapamura ka Nasira. Ang bilis nasira eh. Rehabilitate pa lang eh. Sayang pera, part. Ay, sinasabi natin, naghangad ka ng, ng kagitna, sansalup yung nawala. Oo. Di ba? Kasi, Unless yun ang nagtipid ka talaga, kunwari. yun ang style, partner. Hindi eh. Kasi doon sa original program of work, meron talagang drainage yun. Sino ang nakakalimot? Ewan ko. Dito na lang nga muna tayo sa Occidental Mindoro. Sa Kahan, sa Barangay Monteclaro, San Jose, Occidental Mindoro, unti-unting nilalamon ang rumaragas ang ilog. Flood control structure at river channeling ipinapanawagan. Detalye na balita mula kay Voltaire Diquiña mula sa 101.7 radyo natin San Jose, Occidental Mindoro. Voltaire? Dating palayan, ngayoy ilog na. Ito ang sitwasyong kinakaharap ngayon ng mga magsasaka sa Barangay Monteclaro, San Jose, Occidental Mindoro matapos unti-unting kainin ng ilog ang ilan sa kanilang mga sakahan. Sa panayam ng Philippine Information Agency, sinabi ni Punong Barangay Angeles Bermudez Jr. na patuloy ang paglawag ng ilog dahil sa pagguho ng pampang. Kinumpirma rin niya na ang makikita sa kanyang ibinahaging video sa social media ay dating palayan na ngayon ay tuluyan ang naging bahagi ng ilog. Dagdag pa ni Bermudez. Unti-unti na rin kinakain ng rumaragas ang tubig ang kalsadang nagsisilbing proteksyon sa mas malawak na sakahan ng barangay. Nagbabala rin siya na kung hindi ito maagapan, daang-daang ektarya ng taniman ng palay ang posibleng mawala sa mga susunod na taon. Dahil dito, nananawagan ng barangay sa pamahalaan na gawing prioridad ang pagpapatayo ng flood control structures at ang river rechanneling upang mapigilan ang patuloy na paglawak ng ilog at maprotektahan ang malaking bahagi ng mga sakahan. Binigyang diin ni Bermudez na kabilang ang kanilang lugar sa mahalagang taniman ng palay sa Occidental Mindoro tuwing second cropping dahil sa lawak ng mga irigadong sakahan. Giit pa ng opisyal, mahalaga na mapangalagaan ng mga ito upang hindi maapektuhan ang kabuhayan ng mga magsasaka at ang produksyon ng palay sa lalawigan. Mula sa 101.7, Radyo natin San Jose, ako po si Voltaire Diquiña ng Philippine Information Agency Occidental Mindoro, nagbabalita para sa Radyo natin Nationwide. Maraming salamat, Voltaire. Pero alam mo ba, partner, sa Bangladesh? Kasi sa Bangladesh, mas madalas na nakalubog sila sa tubig ba eh. Ulanin din Mas sila, mahaba, bukod sa rainy season, mas mahaba ang kanilang rainy season. Parang Pilipinas, di ba? Dalawa lang naman ang ating weather condition dito. Wet and very wet. Sabi ko wet and dry, wet and very wet? Wet and very wet. Ayan. Parang Bangladesh din. Ganon Okay. din, mas mahaba yung kanilang very wet season. Kaya ang itinanim doon sa kanila partner sa tulong ng IRI dito sa Los Baños, floating rice. Floating rice. Mas mahaba yung stock, kaya yung nakalutang sa tubig, yung yung palay. Oo, kaya mas doon matangkad. Oo, mas matangkad. Hinahabol yung level ng tubig. Okay. Kaya doon sa kanila ang mga magsasaka pagka nag-harvest ng palay, nakabangka. Ay, ang galing. Nakabangka, partner. Oo. At doon sa kanila kombinasyon ng fish pond at saka ng palayan. Kasi ando na yung tubig. Nandun na yung tubig. Kaya ang ginagawa na lang nila, parang binablock. Meron silang dinisenyo nila na ibablock para hindi naman makaalis yung isda. Baka it's about time. Hindi. Kaya I was about to suggest, di ba? Diba? Kung may mga lugar ngayon na talagang prone na sa flooding, di ba? Hindi na maiwasan yan. Abay, pinakamaganda siguro. Isipin natin kung ano pa yung, baka yung umubrang technology doon sa, di ba? Uubra na, di ba? Kaso sa Pilipinas daw baka sobrang tangkad na nakatayo na partner yung yung mag-harvest. Pwede rin sa lalim sobrang lalim sa ng sobrang baha. lalim ng tubig dahil nga sa mga nakurakot na mga flood control project, ha? Daig pa yung mga damong dawag partner yung mataas pa sa tao. Ay, sus, may ginoong buhay to. Anyway, nandyan na yan. Siguro nga pag pero, gaya Isipan ng halimbawa, paraan na lang. itong flooding halimbawa dyan sa may bandang norte, partner, 10 years ago, predicted na yan. And that should have been, yung civil works, na-address na. Di ba kaya nga ginawa ng mga proyekto partner? Hindi, pero kasi nga, partner, kasama sa programa, bioengineering. Hindi naman puro civil work eh.
Dapat doon may bioengineering, kombinasyon ng biocontrol at saka ng engineering. Kaya May mga technology Oo. na. Kaya, naku, ewan ko ano nangyayari dito sa atin dahil sa bagay, mahirap daw gumawa masyado ng matibay kasi hindi masyado. Kasi tatagal. Hindi di ba? At naman din sa may, di ba? Sa may Makati, di ba? Yung kanilang, cardboard lang yata. Mahaba Ay, din sa sus, Makati, may. walang madaanan, partner. Radyo natin nationwide.